Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hinihinging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ng taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay bilanggo ng mga Romano at dinala sa Caesarea, ang administrative center of the Romans in Palestine. Noong ang Roman governor ay si Felix. Kahit na wala siyang kasalanan, hindi siya pinakawalan ni Felix. Pagkaraan ng 2 taon, si Felix ay pinalitan naman ni Festo bilang Roman governor. Binisita si Festo ni Haring Agripa at Reyna Bernice ng mga Hudyo. Ikwinento ni Festo sa mag-asawa ang tungkol kay Pablo. Noong una siyang dumating sa Jerusalem, isinakdal si Pablo ng mga leaders ng mga Hudyo upang siya ay parusahan. Hindi pa niya alam ang kaso ni Pablo noon. Kaya sinabi niya sa kanila na haharapin muna niya si Pablo kasi hindi naman nagpaparusa ang mga Romano hanggang hindi muna dinidinig ang kaso. Kaya pagpunta niya sa Caesarea, tinawag niya si Pablo at iniharap sa mga Hudyo. Pinakinggan niya ang mga akusasyon nila laban kay Pablo. Sabi niya kina Haring Agripa na wala naman silang kaso laban kay Pablo na dapat parusahan siya kasi ang ikinaso sa kanya ay tungkol sa usapin ng mga Hudyo, tungkol sa isang tao na si Jesus na pinatay pero sabi ni Pablo ay muling nabuhay. Hindi naman ito concern ng batas ng mga Romano. Nung tinanong niya si Pablo kung gusto niya na sa Jerusalem siya litisin sa harap ng mga leaders ng mga Hudyo, umapila si Pablo sa Roman Emperor. Tandaan natin na si Pablo ay isang Roman citizen at bawat Roman citizen ay may karapatan
na umapila sa Emperor Caesar at doon hatulan sa Roma. Ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan na ito. Kaya napilitan si Governor Festo na ipadala si Pablo sa Roma. Matagal ng balak ni Pablo na pumunta sa Roma. Sumulat na nga siya ng liham sa mga taga-Roma upang makilala siya ng mga taga-roon kung pumunta siya roon. Ngayon, may pagkakataon na makapunta siya sa Roma, pero hindi bilang malayang tao, kundi bilang isang bilanggo. Kinuha ni Pablo ang pagkakataong ito kasi nakikita niya na hindi siya magkakaroon ng maayos na pagliliti sa Caesarea o sa Jerusalem. Malakas ang hawak ng mga Hudyo sa mga Roman governors. Ginamit ni Pablo ang pagiging Roman citizen niya. Iba talaga ang pamamaraan ng Diyos kaysa ating inaasahan. Pero sa paraan ng Diyos, nakapunta si Pablo sa Roma. Kahit na bilang bilanggo, siya ay nagpatuloy na magpahayag doon at pinalakas niya ang Christian community sa Roma. Doon din sa sentro ng Roman Empire, natamo niya ang korona bilang martir. Doon siya pinugutan ng ulo noong panahon ng pag-uusig sa ilalim ni Emperor Nero. Manalig sana kami, Panginoon, na Ikaw ay ang Panginoon ng kasaysayan. Alam mo ang nangyayari sa amin at ginagamit mo ang mga pangyayaring ito upang matupad ang iyong plano para sa amin. Palakasin po ninyo ang aming paniniwala at pananalig na kasama mo kami sa kasaysayan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.